Praise the Lord! Dakila po ang ating Panginoon. Mapagpalang umaga po, Pastor Bobby Librado, Pastor Cynthia, Pastor Joel at sa lahat ng ating mga kapwa manggagawa ng Panginoon at sa mga faithful saint na ating kasama ngayon sa platform na ito. Sumaatin lahat ang pagpapala po ng Panginoon. Amen. Please open with me in the book of 1 Chronicle chapter 4 verse 9 to 10. Ang sabi po ng ating Panginoon, "And Jabez was more honorable than his brethren, and his mother called his name Jabez, saying, Because I bear him with sorrow. And Jabez called on the God of Israel, saying, O thou wouldest bless me indeed, and enlarge my cause, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. And God granted him that which he requested." At si Jabez ay bantog sa kanyang mga kapatid at tinawag ng kanyang ina ang kanyang pangalan na Jabez na sinasabi sapagkat ipinanganak kong may kahirapan siya. At si Jabez ay dumalang sa Diyos ng Israel na nagsasabi, "O ako naway iyong pagpalain at palakihin ang aking hangganan, at ang iyong kamay ay sumaakin at ingatan mo ako sa kasamaan, na huwag ako maghirap at pinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang hiniling." Tunay po na napakabuti po ng ating Panginoon at pagpalain ng Panginoon tayong lahat sa pagbabasa at pagkarinig ng kanyang salita. Sa umagang ito ay dalhin ko kayo sa salita ng Panginoon, prayer that changed everything. Ang panalangin na nagbago ng lahat. Amen. Tunay po ng Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan. Amen. Sa ating nabasa, si Jabez po ay bantog sa kanyang mga kapatid na kung saan ay siya po ay ipinagbuntis at ipinanganak ng kanyang ina na tinatawag na meron po siyang kahirapan, na kung saan ay makikita po natin, sabi nga ng ating Panginoon, sa Genesis pa lang ay sinabi ng Panginoon, "I will make your pains in childbearing very severe. With painful labor you will give birth to children." At makikita po natin sa buhay po ni Jabez. Amen. Siya po ay ipinanganak na kung saan ay taglay-taglay po niya ang tinatawag na bansag sa kanya na ipinangalan ng kanyang nanay, na may meaning po na ibig sabihin ng Jabez ay ipinanganak ng may kahirapan. Sa ating buhay makikita po natin, hindi naman po sinabi sa Biblia na kasama po ni Jabez ang kanyang nanay, parang katulad po ni Rachel nung ipinanganak po niya yung kanyang pangalawang anak, amen, na si Benjamin. Si Rachel po ay namatay. Amen. Parang ganito po ang istorya po ni Jabez. Amen. Na kung saan siya po ay lumaki sa kahirapan dahil hindi rin sinabi na kanyang tatay po ay buhay habang siya po ay ipinagbubuntis o nung ipinanganak ay kasama ang kanyang tatay. Maari po kaya po siya naging bantog sa panahon na yun, mga kapatid. Maari naging tampulan po siya ng panunukso dahil sa kahirapan. At sino nga ba makapagsabi, amen, sa buhay po ni Jabez ay magkakaroon ng tinatawag na pagbabago yung kanyang buhay. Kaya dito mapapansin po natin, maaring naramdaman po ni Jabez yung kanyang tinatawag na longing na siya po ay makaahon sa kahirapan at siya po ay magbago yung kanyang landas. Amen. Maaring napansin po niya na siya po ay nagkaroon ng tinatawag na pabor sa harapan po ng ating dakilang Panginoon. Dito ay makikita natin si Jabez po ay naging tanyag, amen, sa kanyang mga kapatid. Sapagkat kung titingnan po natin, mula sa chapter 1 ng 1 Chronicle, chapter 2, chapter 3, and chapter 4, ito po ay mga talaan ng mga pangalan ng mga tao na kung saan ay patuloy pong binabanggit na halos 500 names or more, amen, na kung saan ay minention. Pero isang bagay lang po, ang very interesting sa chapter na ito,
that in the middle of our reading, suddenly, ay nakuha natin ang atensyon sapagkat nung dumating po sa pangalan po ni Jabez na binanggit po yung kanyang pangalan, ang story ng kanya buhay ay nagkaroon tinatawag na magandang patutunguhan sapagkat makikita po natin biglang nag-stop. Amen. Yung tinatawag na pagbabanggit ng mga pangalan po ng mga tao. Amen. Ibig sabihin siya po ay nakakita at nakaramdam po siya na tinatawag na magandang pabor sa harapan po ng ating Panginoon sapagkat makikita po natin sa buhay po ni Jabez, amen, ito yung pagkakataon na kung saan sa interruption po ng mga pangalan, bigla po nakalagay doon amen, yung istorya about Jabez na siya po ipinanganak ng kanyang nanay, ipinangalan ng kanyang pangalan na ang ibig sabihin po ay kahirapan. At napansin po ni Jabez yung tinatawag na pabor ng Lord sapagkat meron po siyang relasyon sa ating Panginoon. Na kaya dumapit sa verse 10, ang sabi niya and Jabez called on the God of Israel. Ibig sabihin, yung kanyang relationship sa Diyos ay mini-maintain niya habang siya po ay nagkaroon ng tinatawag na kahirapan sa kanyang buhay. Amen. At lagi po natin tandaan, ang tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon ay hindi po napapahiya. Kaya nga sabi po ng Jeremiah, amen, kung ating pong matatandaan, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Sabi ng Panginoon, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Ito yung siguro na pumasok sa tinatawag na pananampalataya po ni Jabez na ang tanging solusyon niya sa kanyang buhay para siya'y makaahon, magkaroon ng pagbabago yung kanyang buhay, siya po ay nanalangin, tumawag po siya sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon Jesucristo, tandaan po natin, sabi po ng Mark 11:24, therefore I say unto you, what things soever ye desire when ye pray, believe ye receive them and you shall have them. At sabi po ng ating Panginoon. Very short lang, ang pananalangin po ni Jabez, pero yung bigat na daladala nito ay na makakakita natin na kung saan talagang nandoon ang kanyang determinasyon na lumapit po siya sa ating Panginoon. Ang iba po kasi may mga pananalangin na sobrang haba at masasabi natin na pag narinig na mahaba yung prayer mo, magaling mag-pray ito. Pero si Jabez, kakaiba. Simple lang po yung prayer po ni Jabez, very short, pero yung kanyang prayer po ay very specific po. Amen. Na hiningi po niya sa ating Panginoon, malinaw po dito, sabi po ng verse 10, O that you who bless me indeed and enlarge my territory, that your hand might be with me and that you would keep me from evil that I may not cause pain. Ang sabi po ni Jabez sa ating buhay ang kanya hiningi talaga doon sa kanyang Panginoon, pagpalain mo ako Panginoon. Lahat naman siguro tayo humingi ng pagpapala Pero yung pagpapalang ito ay kakaiba, amen, sa buhay po ni Jabez. Ang gusto po niya ay pagbabago ng kanyang buhay. Sapagkat isinilang siya na may kahirapan, nais niya na pagbabago ng takbo ng kanyang buhay. Sa kanyang buhay ay mapapansin po natin yung kanyang relationship sa Diyos ay pinatutunayan niya na ang Panginoon ay yung kanyang Ama at the same time ang Diyos ang tagapagpapala ng kanyang buhay. Sa ating buhay kaya sinabi po ito ni Jabez, amen. Ibig sabihin, si Jabez po ay naniniwala na wala pong imposible po sa ating Panginoon. Katulad po ni Jacob, amen. Gusto niya ng pagbabago dahil ang kanyang pangalan po ay supplanter, deceiver, amen. Makikita natin hill grabber, opportunist, si Jacob. Nung siya po ay nagkaroon ng pagkakataon, amen, hiningi niya sa Panginoon na baguhin ang lahat sa kanyang buhay na kung saan ay gusto niya ng pagbabago sapagkat mahirap po talagang mamuhay sa may tinatawag na kahirapan. Amen. Sa ating buhay makikita po natin si Jabez, amen, yung kanyang panalangin ay nagbago, amen, yung kanyang takbo ng kanyang buhay na kung saan makikita natin
ang magic word lang talaga mga kapatid na sinabi niya, amen, sa Panginoon. Tumawag lang po siya sa Panginoon. Sabi niya, Lord, pagpalain mo ako. Lahat naman tayo gusto ng pagpapala, amen. Isang magandang pagpapala po na tayo po ay binago at patuloy na binabago ng ating Panginoon. Sa kanyang buhay mga kapatid, gusto niya talaga, amen, mawala yung kanyang tinatawag na nakaraan. Gusto po niyang harapin ang kinabukasan na may pagbabago. Siya po'y lumapit sa Panginoon na may pakumbaba at siya po ay matapang na kung saan nagsalita sa Panginoon na sinasabi niya mga kapatid yung kanyang desire, amen. Gusto po niya ng tinatawag na pagbabago. Ang sabi po ni Jabez, amen, he asked to bless him. At ang pangalawa mga kapatid, enlarge my cause. Amen. Kung titingnan po natin mga kapatid, maaari noong unang panahon mga kapatid sa kanyang buhay, hindi naman siguro siya nabigyan ng pamana ng kanyang magulang. Kung meron man siguro natirang lupain, amen, ay kakarampot, amen. Pero sabi nga mga kapatid doon sa buhay po ni Jabez, Lord, enlarge my cause. Sa ating buhay mga kapatid, naniniwala po ako, amen. Yung enlarge my cause ay maaring tumutukoy ito sa territory na kung saan ay kanyang kinalalagyan. Maaring maliit po yung kanyang lupain, pero siya po ay nagpipraise sa Lord na ito po ay lumawak. At the same time, maaari po sa kanyang buhay, gusto niya na tinatawag na malawak na karunungan, malawak na kaalaman at kaunawaan, lalo na sa salita po ng ating Panginoon, habang po siya ay naglilingkod sa ating Panginoon. At makikita po natin sa buhay po ni Jabez, amen. Sabi niya, Lord, enlarge my cause. At sabi niya that thine hand be with me. Ito yung pinakamagandang bagay sa ating paglilingkod sa Panginoon. Lahat naman tayo ay gusto palagi ang presence ng Lord na tayo po ay laging sinasamahan. Kasi po sa panahon po, amen, ni Jabez, amen, marami pong kaaway ang Israel. At ang nasasakupan talaga ni Jabez ay, sabi natin maliit lang, anytime pwede po siya ay mapahamak. Ang sabi po ni Jabez, that thine hand be with me. Na kung saan gusto niya na ingatan po siya ng ating Panginoon. Gusto niya na siya po ay gabayan ng ating Panginoon. Sino nga bang tao ang maglilingkod sa Diyos na amen na kung saan ay ayaw ng protection, ayaw ng guidance ng Lord, amen. Lahat naman tayo, amen kapatid, gusto natin every time na tayo po ay lumalabas, amen, every time na tayo po ay naglalakbay, gusto natin kasama po natin ang ating Panginoon, lalo na sa ating bahay, sambahan ng Panginoon, every time na tayo po ay nag-worship. Amen. Lagi po natin tandaan. Amen. Pinakamahalagang bagay po na nasa loob ng bahay, sanctuary ng ating Panginoon, walang iba kundi ang presence ng Lord na kumikilos po sa ating mga buhay. Dahil kung ang Panginoon ay sumasa atin, amen, sino po ba ang laban sa ating mga kapatid? Kaya nga sabi po, amen, ni Jabez, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. Alam po natin mga sa ating kapanahunan, maging sa kapanahunan po ni Jabez, ay marami pong kasamaan ang tao na kung saan ay gusto niya, amen, sa kanyang buhay, na siya po ay ingatan at tulungan po ng ating Panginoon, sapagkat hindi po biro, amen, na meron kang kaaway, na kung saan anytime ay pwede kang sugurin sa panahon po ni Jabez, amen. At doon siya po ay nag-pray sa Lord, na sabi niya, Panginoon, na ako ay iyong ingatan. Sa ating buhay, amen, ang ganda at nakaka-bless na maunawaan po natin ang mga Kristiyano po na naglilingkod sa Panginoon ay tunay pong iniingatan ng ating Panginoon, pinoproteksyonan ng Panginoon at ginagabayan lahat ng ating ginagawa. Amen. Especially sa panahon na tayo po ay naglalakbay, ang Panginoon ay lagi po nating kasama. Kaya nga si Jabez, amen, grabe po yung kanyang tinatawag na determination. Grabe po yung kanyang tinatawag na mainit, maningas na panalangin po niya sa Panginoon. Ako saan talaga binigyan niya ng diin.
Nasabi niya mga kapatid doon, Lord, pagpalain mo ako, Panginoon. Palawakin mo ang aking hangganan. Panginoon, ingatan mo ako ng iyong mga kamay. Panginoon, iligtas mo ako. Kumbaga mga kapatid, nandun lahat yung pagsama po ni Jabez. Sapagkat alam po ni Jabez mga kapatid sa kanyang buhay, amen, napakahirap, amen, sa isang tao na wala kang Diyos na kinikilala. At kung meron ka man Diyos na kinikilala, kapatid, ibuhos na po natin lahat ng ating pananampalataya sa ating Panginoon, sapagkat lagi po natin tandaan, kapatid, yung prayer po ni Jabez, ulitin ko, kapatid, and Jabez called on the God of Israel, saying, "O that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my cause, and that thine hand might be with me, and that wouldest keep me from evil, that it may not grieve me." Imagine, kapatid, ang sabi po ng sumunod na linya, and God granted him that which he requested. Sa ating buhay, kapatid, grabe po, amen. Imagine, ang daming talata na binanggit ang mga pangalan, pero wala pong conversation na kung saan binaang salita ng Panginoon na ating mababasa. Pero tangis sa 1 Chronicle chapter 4, verse 9 and 10 ay ating natunghayan si Jabez, amen, na kung saan tumawag sa ating Panginoon. Kaya lagi niyong tanda, makapit, totoo ang sinasabi po ng salita ng Panginoon na James chapter 5 verse 16. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Dahil nakasumpong ng pabor po itong si Jabez, ibig sabihin, makapit, siya po ay righteous sa harapan ng ating Panginoon. Although na siya po ay mahirap, yung pagiging mahirap po niya ay hindi naging hadlang para po siya ay maging matapat, at siya po ay nanindigan na meron po siyang Diyos na kinikilala. Kaya nga lagi po natin tandaan, kapatid, bilang isang mananampalataya, inuulit-ulit, kapatid, ang Book of Mark, amen, sinasabi ng Panginoon, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong itinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo sa inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Therefore, I say unto you, what things soever you desire when you pray, believe. Kaya kinakailangan talaga paniwalaan po natin, panampalatayaan po natin, amen, sapagkat sa ating buhay, kung meron ka lang na pananampalataya, kasi ang laki ng butil ng mustasa, amen, lahat ng mga bagay na pwede mong hilingin, pwede mong gawin, ay magagawa mo dahil hiniling mo po yan sa ating Panginoon by faith. Si Jabez by faith, amen, kung saan siya po ay humiling sa Panginoon at hindi po siya napahiya. As tama po ang sinabi po ni Pablo, ang lahat ng tumatawag sa Panginoon ay hindi po mapapahiya. Anuman ang pangailangan mo, anuman ang sitwasyon ng buhay mo, maaring ikaw ngayon ay nasa ibaba, amen, i-pray mo sa Lord, Lord, gusto ko ng pagbabago sa buhay ko. Kung ikaw po ay may karamdaman na matagal ka na kung saan ay yung karamdaman mo ay iyong nararamdaman na nagpapahirap sa iyo, amen, tandaan mo, kapatid, sa pamagitan po ng ating pananampalataya, sa pamagitan po ng ating prayers, amen, naniniwala po ako, gagaling tayo anuman ang ating karamdaman. Kaya nga si Hezekiah, kung ating mapapansin, kapatid, amen, di po ba, kapatid, may taning na yung kanyang buhay, amen, na kung saan siya po ay sinabihan ng propeta, at the same time siya po, kapatid, ay nalungkot. Pero sa kanyang buhay, instead na siya po, kapatid, ay magmukmuk sa isang sulok, siya po ay lumuhod at tumawag sa ating Panginoon at sinabi niya, Panginoon, remember me, Lord, na kung saan sinasabi niya, Panginoon, alalahanin mo lahat ng aking mga ginawa, lahat ng mga bagay na ating ginawa, kapatid, tandaan natin, kapatid, amen, yan po ay magbibigay sa atin ng tinatawag na determinasyon para tayo po ay lalong lumapit sa Panginoon, dahil ikaw po ay nagtapat sa Panginoon at talagang ipinaglaban mo ang pananampalataya mo sa Panginoon. Tandaan mo, kapatid, amen, lahat ng iyong hinihiling ay pwede pong gawin ng ating Panginoon. Kaya nangyari po, kapatid, doon kay Hezekiah, dinagdagan ng Diyos ang kanyang buhay ng 15 taon. Kaya kung ikaw po may karamdaman, amen, tandaan mo, wala pong imposible sa Diyos, sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos
na gumagawa ng lahat ng mga bagay na kung saan imposible sa tao pero sa Diyos ay kaya pong gawin ng ating Panginoon. Kaya nga sa ating paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, amen, tandaan natin, katulad po ni Jabez, amen, yung kanyang panalangin ay binago lahat ng kanyang buhay, na kung saan ang sabi po ng salita ng Panginoon, malinaw na malinaw, and God granted him that which he requested. Ano man ang iyong hinihiling, ano man ang nais mo na ibigay sa iyo ng Panginoon, ano man ang pinagpipray mo, tandaan mo kapatid, panghawakan mo dahil meron kang relasyon sa Diyos. Siya yung ating magulang, siya po yung ating tatay, siya po yung great healer ng ating buhay. Amen. At naniniwala po ako, walang imposible po sa ating Panginoon. At kaya lagi natin tandaan, the prayer of a righteous man is powerful and effective. Naniniwala po ako na ikaw ay righteous sa harapan ng Panginoon. Humiling tayo at ang Diyos ang tutugon sa atin sapagkat sabi ng Panginoon, amen, therefore I say unto you, what things soever you desire when you pray, believe that you receive them and ye shall have them. Panghawakan na po natin. God bless you mga kapatid sa harapan ng ating Panginoon.